Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan po, malakpak ng malakas ang mga pinagpalang anak ng Diyos. Ayan, bago po tayo magpasimula, manalangin po tayo. Sabi ni Father, Lord, kami ay narito upang pasalamatan ka sa aming mga buhay. Panginoon, kami ay mag-i-enjoy sa inyong presensya dahil ang kagalakan mo ay ang aming kalakasan. Panginoon, marapat dapat lamang na ikaw ay purihin at sambahin sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, tayo lumawit ng may galak at pasasalamat sa ating mga puso. Ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat.
sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Taas kita. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah. Lord, itinataas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sa aming mga puso, hallelujah. Lord, sa lahat ng area ng buhay namin, Panginoon. Ikaw ang makita, ikaw ang maitaas, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Pwede mong itaas ang iyong mga kamay sa Panginoon. Pasalamatan mo siya. Patuloy mong ihayag ang kanyang kabutihan sa mga oras na ito. Dahil deserve niya. Deserve niya na purihin, na sambahin, na itaas ang kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Panginoong Jesus, napakabuti mo, Diyos, sa buhay namin. Hallelujah. Sige, alalahanin mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Simula pagising mo sa umaga, nakabangon ka, nakakahinga ka, lahat ng kailangan mo ay provided ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ay sambahin siya at magpahinga ka sa kanyang presensya, maniwala, magtiwala sa kanyang mga salita. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, sa pagkilos sa araw na ito, Diyos. Lord, patuloy ka namin itinataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayon. Ikaw ang maghari, O Diyos, sa amin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po na muli naming naranasan ang iyong presensya. Lord, sabi sa kanta, habang kami ay may hininga, ikaw ay aming sasambahin. Habang kami ay merong lakas, ikaw ay aming pupuri. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo na hindi nagbabago. Ang pag-ibig mo ay sapat sa aming mga kahinaan. Tunay nga na ang pag-ibig mo ay kahanga-hanga at dakila. Lord, sa bawat tinig na awit, Lord, sa bawat kamay na nakataas, at sa bawat puso na sumasamba, ikaw lang ang maitaas, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng pagsamba, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Manatili po tayong nakatayo at i-welcome po natin ang magdadala ng salita ng Diyos, ang ating man of God na si Pastor Prince Jules Harris. Ayan mga kapatid, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay sasamba. Malaya tayong sumamba, malaya tayong tamnan at buhusan ng mga pagpapala ng Diyos sa araw na mo. Hallelujah. Sige po, tayo po ay himoko muli. Paghilingin natin ang wisdom, ang guidance ng Banal na Espiritu sa iyo. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you God. Salamat po sa araw mo to. Love God, kinakatagpo mo kami araw-araw. Lalo tigit, Pinoon, sa isang linggo, mayroon kami isang araw, Pinoon, na para sa inyo. Hindi lamang kami mag-relax, hindi lamang kami magpahinga. Kundi Lord, ang aming pahinga ay ang pagsamba sa inyo, Pinoon. Narito po kami nagpapakumbaba. Karama mga pagkukulang ng inyong mga anak na noon, salamat.
Dahil nariyan ang iyong pagpuno. Nariyan lagi ito na lugar ang iyong pag-abot sa iyong abo. Kaya mo pinunan niya mga anak na laging upuno at umaapaw o Diyos ang aning mga sisidlan. Dahil kami Lord ay willing vessels. Sisidlan na kung saan we want more of you, more of your glory, more of your presence, more, O God, of your anointing sa akin. Purihin at akilain ka, hayaan mong magkagawit-gamit ang mga buhay. Habang kinupuno at umapaw kami din. Nakilain ka, O Lord, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Lord, I declare and apply the blood of Jesus in this place, O God. Holy Spirit, Lord, we acknowledge your presence, O God. Kumilos at mailaya ka, Pinoon, na magbago sa aming mga buhay. Sa inyo po namin tinataas lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, glory to God. Ang ating kong topic ngayon ay overflow starts to low. Gusto ng Diyos na mapuno ka. At hindi lang yun, gusto ni Lord na mag-uumapaw ka. Sino dito gusto mo puno at laging apaw? Amen. Alam niyo po, mayroong tamang positioning. Mayroong tamang posisyon ng heart ng buhay para ikaw ay mag-uumapaw sa buhay. Tinakil natin nakarang linggo, pinakita ko sa inyo ano ang dahilan bakit gusto ni Lord na mag-overflow ka. At pinakita ko ang mga verses na gusto talaga ni Lord na mag-umapaw ka. Amen. Gusto ni Lord na maging blessed ka sa buhay. Pero ang pag-angat, mga kapatid, ang pag-apaw ng buhay ay mayroong dinadaanan. At ito po ang ating topic ngayon. Overflow starts low. Now, tingnan po natin, ang mensahe na to ay nakabase sa Psalm 23. Sabi niya sa verse 1, The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul, He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. And verse 6, Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Amen, all the days of your life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Wow, grabe si Lord. Amen. Ang ganda ng chapter na to. Gusto ni Lord, hallelujah, na maranasan mo ang overflow sa buhay. Pero hindi ka dalahin ni Lord, hindi ka dalahin ng Diyos sa overflow kung hindi mo daanan ang humility. Walang napupuno na nasa itaas, napupuno ka lang kapag ikaw ay nagiging humble. Amen? Kanino ka magiging humble? Pinakita sa verse 1 na ang sabi ng psalmist, The Lord is my shepherd. Your shepherd. Hindi sinabing a shepherd. Hindi sinasabing the shepherd. But ang shepherd na yun ay sabi niya, He is my shepherd. May relationship siya. Hindi lang basta mayroon siyang Diyos, hindi lang siya basta na mayroong guide, kundi mayroon siyang pagpakumbaba na acknowledge niya ang Diyos ay Diyos ng kanyang buhay. Hindi ang kanyang sarili ang nasusunod. Mayroong Diyos na kinikilala. Amen? Kasi po marami pong mga tao ang gustong maranasan ang overflow. Wala pong tao na nangangarap ng gusto niya ang buhay ay bitin. Maaring mayroong iba na nangarap na ang buhay nila ay saktuhan lang, pero ang design ni Lord sa'yo na anak ng Diyos, sa'yo na may relasyon kay Lord, sa'yo na sumampalataya sa kanyang gusto niya, na ikaw ay hindi sakto, ikaw ay nagpupumapaw. Amen. Gusto ni Lord na magpumapaw ka. Purihin ba ang Panginoon? Amen. Marami ang gusto ng blessings, marami ang gusto ng anointing, marami ang gusto ng influence, marami ang gusto ng maraming provision sa kanyang buhay, maraming gusto ng
influence sa kanyang buhay. Pero alam niyo po mga kapatid, ang buhay na gusto ni Lord sa buhay mo, hallelujah, ay mag-uumapaw ka. Pero ang totoo nun, ang pag-apaw, ang overflow ay hindi nagsisimula sa taas. Nagsisimula sa ibaba. Ulitin ko. Ang overflow ay hindi nagsisimula sa taas. Nagsisimula ito sa baba. Amen. Hallelujah. Kaya ang i-share ko sa inyo ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay napakasimple. Pero kailangan, hindi mo lang dapat ito mapakinggan. At kailangan ito mapakinggan at isabuhay. Amen? Sabihin mo siyang katabi, ready na akong isabuhay ang aking mapakinggan. Amen? Mayroong pong 5 bahagi ang daloy ng Diyos sa isang tao. Tutuloy-tuloy ang flow hanggang sa ikaw ay makuno, hanggang sa ikaw ay maaapaw, hanggang ang buhay mo ay hindi lang para sa iyo, kundi ang buhay mo ay merong impartition para sa iba. Yung iba kasi namumuhay lang para sa kanilang sarili, satisfied na sila sa kanilang sarili, pero hindi yan ang calling ni Lord sa mga anak ng Diyos. Gusto ni Lord na ang buhay mo ay mayroong pakinabang sa ibang tao. Yun ang hitsura ng taong may pakinabang or nag-o-overflow. Pero kung gusto mong mag-umapaw o mag-overflow ka, mayroon kang 5 daanan. Ano ba tong mga ugali, attitude ng isang tao na kung saan hindi ka lang basta anak ng Diyos, kundi ikaw ay tuloy-tuloy na binibigyan din ang daluyan ng pagpapala sa buhay mo, kaya ikaw ay mag-uumapaw. Ano ba itong 5 na to? Una, tandaan to mabuti. Dahil ito ang pintuan, ito ang simula para ikaw ay aapaw. Number 1, humility. Pagpakumbaba. Pangalawa, submission. Now, ipapakita ko po sa inyo para nasundan nyo. Una, humility. Pangalawa, submission. Pag humble ka, madali na ang mag-submit. And then, ang pangatlo ay character. So, habang nagsasabit ka, doon nahuhubog ang iyong karakter. At habang nilalakaran mo ang humility, submission, at nahubog ang iyong karakter, ito po ay nagiging lifestyle mo na, ito yung obedience. Sabi mo nga, obedience. Amen. Now, ang 3 na to, ang 4 na to kapatid, once na meron kang humility sa buhay, once na marunong kang mag-submit sa kalooban ni Lord, hindi na yung kalooban mo ang nasusunod, kalooban na ni Lord. Once na marunong ka nang mag-submit, nahuhubog ang iyong karakter, at itong 3 naging lifestyle mo na true obedience, makinig ka mabuti dahil ang pang-4, sa ayaw sa gusto mo. Amen? Once na tong 4 na to, naka-built in sa iyong attitude, magkakaroon ito ng resulta. Doon po ang overflow. Amen. Now, pansinin natin, maraming tao gusto kaagad makarating doon sa result, sa pag-apaw. Pero, alam niyo po ba, bago marating ang pag-apaw, ay mayroong mga bagay o katangian ng isang tao na dapat niyang i-embrace, daanan. Kahit proseso ito sa kanyang buhay, willing siyang magpakumbaba, willing siyang mag-submit sa kalooban ni Lord sa kanyang buhay, at willing siyang magbahubog ng kanyang karakter. At ang kanyang obedience ay hindi seasonal, ang kanyang obedience ay lifestyle. Sa ayot sa gusto ng tao na yon, may tuloy-tuloy na daloy hanggang siya ay aapaw sa buhay. Amen. Amen. Nabalikan po natin ang number 1. Ito po ang humility. Ang humility po, ulitin ko yan, ang pintuan ng overflow. Bakit dyan mo kinikilala na ikaw ay hindi ang may control ng iyong buhay, kundi meron kang kinikilala na iba ang nag-control sa'yo,
Hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban niya. Kaya sa Psalm, mapapansin mo doon, ang sabi niya, "The Lord is my shepherd. I shall not lack." Hindi ako magkukulang. Pero bakit hindi nagkukulang ang psalmist na to? Dahil mayroon siyang kinikilalang shepherd. Yung iba kasi gusto lang na hindi magkulang sa buhay, pero hindi naman kinikilala ang Diyos sa kanilang buhay. Ang mga tao na yon ay proud. Ang mga tao na yon ay mga mayayabang. Amen. Mayroon kang ang hanap buhay, pero hindi mo naman kilala ang nagbigay ng buhay o hanap buhay sa iyo. Lumalabas ka na ikaw ay proud, ikaw ay mayabang. Amen. Kaya kailangan sa buong isang linggo, kapatid, binigyan ka ng 7 araw, ang isa doon, i-offer mo kay Lord. Huwag na ipanay trabaho. Kasi, akala mo mabait ka, akala mo humble ka, pero ang totoo nun, sa mata ng Diyos, hindi ka marunong magbalik ng papuri at pagsamba sa Kanya. Lumalabas na ikaw ay mayabang. At ang sabi ng James chapter 4 verse 6, ito ang sabi, God resists the proud, but gives grace to the humble. Pansinin niyo, hindi niya lang sinabi na hindi niya bigyan ng biyaya ang mga proud o mayabang. Hindi niya lang sinabi na, oy, hindi ko bigyan ng grace. Ang sabi niya, He resists them. Kinokontra niya talaga. Basahin natin ulit. Sabi niya rito, God resists the proud. Ibig sabihin, kahit gusto mong i-bless ka ng Diyos, kung mayabang ka naman, siya mismo ang kakalaban at haharang sa'yo. Amen. Amen. Kaya maraming mga tao bakit hirap sa buhay? Kasi nga, mayabang ka sa harapan ng Diyos. Yung hindi marunong magpaturo, hindi marunong mag-submit, makinig ka mabuti. The moment mayroon kang spirito na nagre-resist, lalo't hinggit doon sa lingkod ng Diyos, makinig mabuti. Hindi mo kinukontra yung lingkod ng Diyos, kundi ang Diyos na naglagay sa lingkod niya, yun ang nire-resist mo. Yun ang niyayabangan mo. Amen. Kaya kailangan, kapatid, meron kang humility. At nagsasabit ka doon sa authority na binigay ng Diyos sa iyo. Amen ba? Kasi dito po, hindi niya lang, oy, yung mga mayabang hindi ko bigyan ng pabor. Hindi. Hindi lang yun eh. Nagigits ba natin? Ang sabi niya, kinukontra ng Diyos. Kaya maraming iba, hirap na hirap sa buhay, struggle sa buhay, kasi sobrang yabang. Sabihin mo siyang katabi, buti na lang hindi ikaw yon. Tutuwad talaga ang buhay mo kapag ikaw ay mayabang. Amen. Bakit? May nananalo ba na kinukontra ang Diyos? Wala. Amen. Madali mo sabihin, Lord, nagpapakumbaba po ako sa iyo, Panginoon. Pero yung iba, hindi marunong mag-submit sa leadership ng church. Hindi marunong mag-submit sa kanilang leader. Amen. Yung mga bata, ganun-ganun na lang na hindi sumusunod sa napakasimpleng instruction ng kanilang mga magulang. Kapatid, dapat makita sa lifestyle mo na ikaw ay laging nagpakakumbuka. Now, hindi ko sinasabing maging insecure ka. Ang sinasabi ko nandito, magpakumbaba ka nga sa leading ni Lord sa buhay. Kung ano yung instruction ni Lord sa buhay mo, kahit minsan masakit, sundin mo lang. Why? Di baling sumunod kay Lord na masakit kaysa ang Diyos mismo ang kukontra sa'yo. Basahin natin ulit. God resists the proud, but gives grace to the humble. Sa mga humble, doon ang pintuan ng grace. Doon po ang favor, doon ang flow. Amen. Glory to God. Napakasimple lang po yan. Pero kailangan yung puso natin, laging ibaba ang ating buhay.
Kasi, katulad ng baso na to, gusto mong mapuno, o puno ka na, nagmayabang ka pa, tutuwan ka. Maya, yung na-receive mo, wala na. Kaya maraming mga tao, kapatid, na habang tumatagal, nawawalan sila ng karunungan. Nawawalan sila ng diskarte. Bakit? Kapatid, suriin mo mabuti, baka kontra ka na ng Panginoon. Amen? Magre-reflect kasi sa buhay yan. Tutuwad ka talaga kapag nagmamayabang ka. Pero kapag nagpapakumbaba ka, aba, hallelujah, sabi ng Bible, God is the one gives you grace. Alam mo yung grace? Yung mga bagay na imposible, maging posible sa buhay mo. Yung mga unmerited, unearned, undeserved na favor darating sa'yo. Kaya hindi hirap ang buhay sa mga taong mapagpakumbaba. Pero hirap na hirap ang kalooban ng isang tao. Hirap na hirap ang kabuhayan ng isang tao dahil maaring marami kang ipon pero sa totoo lang mamaya. Kailangan wag kang magmayabang. Amen. Ang susi ng pag-angat ay hindi sa taas. Ang susi ng pag-angat ay sa ibaba. Laging baliktad lagi yung proseso ni Lord. Kung gusto mong magkaroon, magbigay. Kung gusto mong mapalaya, magpatawad. Kung gusto mong umangat, hindi ka magmataas. Magpakumbaba. Ang natural kasi sa tao, itinataas ang sarili. Kinukontra naman siya ng Diyos. Pero kapag nagpakumbaba ka kay Lord, aba, siya ang aangat sa'yo. Sinong gusto mo? Ikaw ang aangat sa sarili mo? O ang Diyos ang aangat sa'yo? Amen? May daan sa pag-angat. Una, humility. Amen. Amen. Kaya nga dito sa church, napansin niyo ba nung na-born again ka, dinadala ka sa church? Mayroon kang spiritual family. Bakit? Kasi sa pamilya mo, sa simbahan, doon napapractice ang humility. Wala dito na. Hindi, ako lang at si Lord, direct ako doon. Idadaan ka doon sa church. Amen. Practice yun. Sa fellowship, kapag mayroong mga banggaan, willing ka bang magpakumbaba? Willing ka bang magpatawad? Willing ka bang mag-let go? Sa church, napakadami naman dito mga imperfect na mga tao. Tinitrain ka kasi ni Lord na magpakumbaba ka. Kasi kung lahat kayo magtaasan dyan, lahat kayo babagsak, lahat. Amen? Kaya may order pa rin. Parang pamilya. May tatay, may nanay, may kuya, may ate, at bababa. Sa church din ganun. At pinapasimba ka, ini-involve ka ni Lord. Kasi hinuhubog ni Lord ang karakter mo doon sa loob ng simbahan. Paano ka mahubog kung isolated ka? Kung ayaw mo mag-involve? Sabi mo siyang katabi, mag-involve ka na. Yung iba kasi ayaw mag-involve. Hindi dahil basic ka. Pero alam mo minsan, dahil ayaw mo lang masagi yung ego mo, ayaw mo lang ma-form ang karakter mo. Hindi mo lang matanggap na minsan nagkakamali ka. Dito sa simbahan, marami mga tao na nagkukulang at nagkakamali. Pero ano ang gagawin mo kapag nagkamali ka? Siyempre, magpakumbaba. Paano mo ma-practice ang humility kung panay tama ka na lang lagi? Sabi mo siyang katabi, i-embrace natin ang pagiging mapagpakumbaba. Kaya natitest minsan ang humility kapag may time na kung saan mali ka. Kaya iba na kayo na nagkakamali, tinitingnan kayo ni Lord kung anong reaction mo sa mali mo. Ikaw ba ay tatalikod sa Kanya? Ikaw ba ay lalayo sa simbahan o ikaw ay magpakumbaba aminin ang pagkakamali? Kasi the moment ilamin mo, alam naman ni Lord yun. Pero ang pinaka-test, paano mo siya i-handle? Amen. Ulitin ko. James chapter 4 verse 6. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Amen. Pangalawang bagay, ang submission. Kapag magpapakumbaba ka, susunod ang submission.
Hindi ka makasubmit kapag unang-una walang humility. Pero once na ikaw ay nag-humble, ito na, mas lalim-lalim ang submission. Bakit? Ang submission kasi, mayroon kang sariling kalooban, mayroon kang sariling will, pero hindi mo ginamit ang sarili na yon at hinayaan mo ang will ni Lord ang gagamitin mo sa buhay mo. May blessings sa pagiging humble, pero kapatid, may another blessings kapag ikaw ay marunong nang mag-submit sa kalooban ni Lord. Hallelujah, amen. Kaya si Jesus Christ, sa Luke chapter 22 verse 42, ito ang sabi niya, O Lord, Ama, sabi niya, not my will but yours be done. Ano ibig sabihin? Si Jesus mismo dumaan sa submission. Amen. Pero mo, Diyos na yan, dumaan pa sa submission, ikaw pa kaya na tao hindi kaya? Amen. Nakakaya naman kay Jesus, na hindi tayo marunong mag-submit. Amen. Sabi mo siyang katabi, kung Kristiyano ka, automatic, may submission. Okay? Ang ibig sabihin ng submission, kahit hindi ko gusto. Pero dahil gusto ni Lord, sundin ko ang gusto niya, hindi yung gusto ko. Amen. Gusto mo ba? Niangat ka ni Lord? Gusto mo ba na mag-uumapaw ka? Aba. Dadaan ka sa submission, kapatid. Yung minsan may ginapagawa si Lord, pero mahirap minsan maintindihin. Pero kahit ganun, kahit hindi maintindihan, sumunod pa rin. Kahit minsan masakit. Sundin pa rin kahit masakit. For example, itong camp na to, nakaraan na camp, napaka-successful ang ating camp. Amen. Palakpakan natin si Lord. Maraming lumaya. Pero alam mo kapatid, di ba sa camp may pinaiwan sa inyo? Lalo na yung mga mahilig maglaro ng ML, yung may mga relasyon na hindi pa napapanahon. Masakit yun. Pero dahil gusto mo yung kalooban ni Lord, aba, kahit masakit sundin. Amen? Eh, pastor, mahal ko siya. Pero naintindihan mo, hindi. Mas mahal ko si Lord pisa sa kanya. Amen? Hallelujah, amen. Masakit yun. Kapatid, gusto mo ba yung buhay mo talaga? Gusto mong apaw? Sa lahat ng nagka-camp, gusto niyo ba yung experience niyo ay hindi lang pang-camp? Baka pagdating ng isang linggo, 3 months, wala na yung excitement niyo kay Lord. Bakit? Makinig mabuti. Karamihan ng nagka-camp, karamihan ng mga nagko-conference, karamihan ng matinding encounter nila kay Lord, nawawala din, lumilipas. Bakit? Along the way, wala ka sa kilaang pagpakumbaba. Hindi na sila marunong sumunod, hindi na sila marunong mag-submit. Lagi na lang ang sarili ang sinusunod, hindi ang kalooban ni Lord. Kaya nawawala ang fire. Bakit nawawala ang fire? Bakit nawawala ang excitement mo kay Lord? Bakit nawawala ang love mo kay Lord? Bakit? Dahil wala lang dumadaloy. Amen. Nagmamataas ka na. Amen. Hallelujah. At kinukontra ni Lord na nagmamataas. Kaya lumalayo ang kanyang presensya sa mga taong, hallelujah, hindi na dependent sa kanya. Amen. Ang pag-maintain ng revival, ang pag-maintain ng excitement sa relationship natin kay Lord, itong isinishare ko sa inyo ngayon. Una, be humble. Pangalawa, submit always. Sabi mo, always to the will of the Father. Amen. May example na tayo dito, si Jesus. Minsan mahirap pag-submit, pero sa isipin na natin si Jesus. Jesus, nagawa mo nga eh. So sa tulong mo, Lord, in-example mo sa akin, kaya po din. Hallelujah, amen. So maraming tao gusto mag-overflow. Pero maraming tao ang hindi nagsisubmit. Maraming tao ang hindi nagiging humble. Kaya humihinto ang daloy. Amen. Madali lang ihinto ang daloy. Magmayabang ka. Lahat ng gustong ni Lord, taliwasin mo.
Tama ba yung Tagalog ko? Taliwasin? Ano, Brother Johnson? Bahala na basta. Salangsangin mo. Hmm? Lahat ng gusto ni Lord, kontrahin mo. Aba, maniwala ka. Yung kagalakan mo, hihinto yan. Yung daloy ng kagalakan. Maraming blessing sa pagsunod, kapatid. Pero, kapag itong dalawa na to wala sa buhay mo, nako, maniwala ka. Kayo mga tao, may mga Kristiyano, nadidepress ako, natutulala ako, hahanapin ko aking sarili sa bundok o kung saang mga karagatan. Alam mo, kahit inumin mo pa ang dagat, kapag nagmayabang ka, hindi mo matagpuan dahil ang matagpuan mo lang ang life, nagdaloy ng life na hatid ng ating Panginoon kapag nagtakubaba ka mismo sa Panginoon. Sabi mo siyang katabi, hallelujah. Alam ko, napalaya ka na ngayon. Amen? Hallelujah, amen. So si Lord hindi ka dinadala sa overflow kung hindi ka marunong mag-submit sa kanyang authority. Oh, glory to ka. So, nagiging humble ka. Pangalawa, marunong kang mag-submit kay Lord. At ang obvious na ginagamit ng Diyos para ikaw ay mag-submit, makinig mabuti, ay sa authority na ibinigay niya sa church. Lalo na sa pastor, sa apostol, sa propeta, sa teachers. Kaya minsan yung mga tao na hindi na nagsasubmit kay Lord, usually, ang kinakalaban nila, pastor. Akala nila, kalaban lang nila pastor, pero maya, pansinin nyo, yung malayo ang loob sa pastor, maya malayo na rin loob mo kay Lord. Amen. Kailangan mag-ingat, kapatid. Dito sa church, hindi ka naman aabusuhin, pero tinuturuan ka na sumunod kahit matanda ka pa. Kahit mataas pa ang pinag-aralan mo doon sa leader mo. Kahit mas mayaman ka pa doon sa pastor mo. Kahit mas gwapo ka pa, pero wala na yatang mas gwapo dito, no? No. Si ano na lang, si person. Yung may mga asawa, yan, mas gwapo yan sa atin. Pero yung mga single, nako, isip-isip kayo. Amen? Pero alam mo, kapag punong-puno ka ng Panginoon sa buhay mo, gagwapo ka. Iba na nga, pangit na nga, wala pang Diyos. Ay, nako, hindi na, dapat, kung wala ka namang kapatid, magpalakas kay Lord. Hindi yung, wala ka na nga sa buhay, kulang ka na nga sa hitsura, ang yabang-yabang mo pa, mas lalo kang pangit. Amen? Pinapangit ka na nga ng kasalanan, ayaw mo pa kay Lord. Yung iba, kaya lagi ko sinasabi minsan, kung sino pa yung mahirap, yun pa yung tamaran magsimba. Amen? Dapat i-observe mo ang buhay mo. Habang nahirapan ka, mag-isip-isip ka rin. Hindi yung patamad-tamad ka sa church. Sabagay, lahat ng napansin ko na struggle sa buhay, nako, yan yung mga, kapag may sabihin ang pastor, kung susunod man, delay. Pero gusto niya on time na blessings. Pero kapag sumunod, delay. Ano yan, kapatid? Ayos mo yung puso mo. Amen. Natutuwa ako doon sa camp kasi mayroong mga grupo-grupo, parang 5 groups yata yun. Iba doon. Ang pangalan ng grupo nila ay Sword, iba, Fire. Yung iba, ano pa yun? Eagle, parang drone lang, Eagle. Oh, yung iba, Puso. Oh, yung iba, Fire. Ano yung Fire? O, diba, sa lote natin, kumpleto, gusto mo ng sword, tagatabas ka. Yung natapos na magtabas, anong gagawin mo? Fire, tagasunog kayo. Meron pang cross yata. Yung cross protection natin yan. Amen? Hindi yung mga pasaway, papaw sa cross. Sabi nga So tayo dito mga anak ng Diyos, hindi nangahulugan na perfect ang iyong ugali. Hindi nangahulugan na perfect ang buhay mo. Kahit inyong pastor hindi perfect. Pero alam mo, kapag dumating ka na parang napansin mo na parang pangit na yung ugali mo, sumusobra na ang ugali mo, dapat marunong ka rin magpakumbaba. Tinitis ka lang ni Lord. Alam mo, minsan yung para bang gagamitin yung word, parang sinasadya ka ni Lord na magkamali. Kasi doon mo mapatunayan kapag mali ka na, anong gagawin mo?
Yung iba kasi, kung mali na ang ginagawa, umaalis sa simbahan, umaalis kay Lord, yun ang gesture ng mga mayabang. Pero kapag nagkamali, katulad si Judas, oh, nagkamali siya. Pero anong ginawa niya? Umalis kay Jesus. Si Pedro rin, nagkamali. Pero anong ginawa ni Pedro? Lumapit sa kay Lord. Kaya minsan, alam ba, may time kayo na parang palpak ang inyong ugali. Test yan. Yung iba kasi, gusto kagad, laging perfect ang ugali, laging perfect ang buhay. Eh, di kung ganun, sa langit ka na nun. Napapansin niyo dito sa simbahan, minsan, meron kang, may tao dyan na nakakainis, paglakad pa lang, inis ka na. Yung iba talagang, pag inom pa lang ng baso sa tubig, talagang mainis ka na. Yung iba naman, walang ginawa, kundi lahat ng tao kinainisan. Pero alam mo, nandito tayo sa simbahan, ligtas na tayo, pero ang ating mga ugali, pinapabago natin kay Lord. Kaya tinuturuan tayo magiging humble, pangalawa, nagiging submissive. Amen? Eh, yung mga babae na mga professionals, sabi ko sa kanila, kinausap ko kayo na, yung iba ay, sabi ko, alam mo, wag lang kayong marunong sumunod sa akin. Dapat kay Pastora Regine, sundin nyo rin. Mahalin nyo rin. Amen? Doon nasusukat. Hindi ko mo mataas ang posisyon nyo sa kung ano man yung narating nyo sa buhay. Paano ka pero natitest. Amen? Kasi lagi ko nga sinasabi yan eh. Maraming mas matalino kaysa sa akin dito sa church. Pero ang pinaka-challenge mo dito ay paano ka magpakumbaba, paano ka susunod sa isang tao mas matalino ka pa kaysa sa kanya. Amen. Madali kasing magpakumbaba kapag alam mo mas magaling sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas matalino sa'yo, mas sikat kaysa sa'yo. Madali lang eh. Pero paano mo pansinin ang taong walang-wala? Minsan kasi pinapansin nyo yung mga magaganda lang. Yung mga may dating at may datong. Paano yung mga wala? Hindi nyo napapansinin. Natitest. Kaya dapat dito sa simbahan, wala tayong tinatangi. Pinapractice natin ang humility. Pinapractice natin ang ating pagsunod. Amen. Minsan hindi ka lang, alam mo, minsan yung iba ganito naman. Ang dali-dali sumunod sa pastor. Pero pagdating sa tahanan, hindi na marunong sumunod. Masipag sa simbahan. Pero batugan doon ng katamaran doon sa bahay. Hindi lang to tama. Dapat, kung ano ka dito, ganun ka rin sa labas. Amen. Natitest. Dapat pinapansin natin ang ating mga kapatiran. Lahat. Amen. Kahit yung mga hindi kapansin-pansin, bigyan natin ng panahon. Bakit? We are the audience of one. Hallelujah. Isipin mo, kapag pinapansin mo ang isang taong wala, binibless mo alam mo namang hindi makaganti ng pagpapala sa iyo. Isipin mo na lang na, Lord, gusto ko kasi, Lord, tuloy-tuloy ang daloy sa buhay ko. Gusto ko mag-uumapaw. Amen. Kaya iba hindi makaapaw kasi namimili ng tao. Sabi mo sa katabi, huwag kang mamili. That way, pupunta tayo sa number 3. Hinuhubog ni Lord ang ating karakter. Amen? Ano ba yung karakter na to? Kasi sunod, nagbibigay sa atin ng mga giftings. Nagbibigay siya ng mga kaloob, talento. Yung iba magaling kumanta, magaling sa ganitong instruments, magaling sa ganitong talent, yung iba magaling magluto, lahat. Binigay ni Lord yun. Pero bago ka maging kagamit-gamit, hinuhubog ni Lord ang iyong karakter. Amen. At proseso yun. Hindi yun overnight. Overtime yun. Amen po ba? Hallelujah. Kaya gusto ni Lord na mas concerned si Lord at mas gusto ni Lord kung sino ka sa Kanya. Karakter. Amen.
Kapag may nag-check sa'yo, mapaturo ka. Kahit bata yan. Kahit baguhan pa yun sa simbahan, mapaturo ka. Dapat may nag-learn. Hindi yung, matagal ako sa simbahan ito. Tingnan mo, may ano na nga, matindi na ng ugat. Hindi lang ikaw ang laging tama. Pwede kang matuto doon sa mga baguhan. Pwede kang matuto sa mga bata. Pwede kang matuto kahit saan. Amen. Kahit nasa mali na iba, natututo ka. Hindi lang panay tama. Ano ibig sabihin? Ay yung mali niyang ginagawa mong gawin, that way natututo ka. Amen. So, punta tayo sa pang-apat na kung saan kapag ito na sa buhay mo, kapatid, yung daloy ni Lord, yung pagsama ni Lord, tuloy-tuloy. And I declare sa buhay mo tuloy-tuloy. Ano yung pang-apat? Obedience. Sabi mo obedience. Ang obedience, ito yung proof ng lahat kasi nakikita. Amen? Ang taong obedience, pinapractice na niya lifestyle, pinapractice niya ng consistent na pag-practice, pinapractice niya ng tuloy-tuloy ang pagiging humble, pinapractice niya ang pag-submit, nagpapahubog siya ng kanyang karakter. Amen? At ang obedience ay lifestyle, hindi seasonal, hindi by event, at hindi namimili ang tao ng pag-obey. Amen? Iba kasi grabe sumunod sa pastor, pero grabe naman mangkontra doon sa kapwa niya believer. Sabi mo siyang katabi, wag ganon. Nag-uupo ka kay pastor, pero halos mumurahin mo na yung kasama mo sa simbahan. Hindi yun ang tamang karakter. Hindi ang tamang pagsunod. Amen. Ang bait-bait mo sa pastor. Ang bait-bait mo sa mga leader. Pero sa kapwa mo believers, wala ka ng pasensya. Amen. Yung iba naman kasi, hindi nang iinis kay pastor, lagi nang iinis sa kapwa. Amen? Kaya kailangan magbago tayo lahat dito. Hindi yung patagal-patagal, pagaspang ng pagaspang ang ugali. Habang patagal ng patagal, pumipino o maayos. Hallelujah, amen? Bakit gusto mo? Bakit gusto mo ng obedience? Bakit gusto mo? Kasi gusto mo ng overflow, gusto mo ng laging sariwa at laging dinadaluya. Naging pagpapala ka. Hallelujah, amen? Kaya ka naging pagpapala sa iba kasi sobra-sobra ka na. Sino gusto mong sobra? Lakaran mo yung mga ganong ugali. Amen? Ang pagbabago mo ay hindi para sa iba. Ang pagbabago mo ay para mismo sa iyo. Amen? Ang pagsunod mo ay hindi nakikinabang ng iba. Ang pagsunod mo, nakikinabang ikaw mismo. Hallelujah. Bakit? Aba, design ni Lord yan kasi ikaw rin ang makikinabang. Amen? Sabi mo siyang katabi, nakita mo, ikaw din pala ang makikinabang. Amen? Ugain mo yung katabi mo ulit, sabi mo, tayo yung makikinabang. Hallelujah. Oh, glory to God. Kaya nga sabi niya si John 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. Obey my commands. Nag-o-obey ka, ibig sabihin ng obedience, nag-o-obey ka kahit walang kasiguraduhan. Kahit walang immediate result, you obey. You humble. Hindi yung, oy, nag-humble na ako. Boom! Blessings kagad. Hindi yun. May tamang time. Amen. Kahit hindi mo nakikita ang dulo, obey ka pa rin. Amen? Kahit hindi mo nakikita na, nag-obey na ako, pero pastor, bakit walang nagfo-flow? Amen. Obey ka lang. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kasi ang overflow, yung humility, meron niyang pinanggalingan. Amen po ba? May pinanggalingan yan. At sasabihin ko sa iyo, once na mayroon kang humility, mayroon kang submissive spirit, at mayroon kang karakter, nagpapahubog ka. Hindi ka na-offend kapag ikaw ay kinokorek. Hindi ka nag-hysterical kapag ikaw ay itinatama. Amen. Hindi ka nag-aala demonyo kapag ikaw ay merong napansin na pagtutuwid sa buhay mo. Kundi ini-embrace mo ang obedience,
ini-embrace mo ang submission sa buhay mo. Kapag ang apat na to ay regular, sabi mo regular. Kapag ang apat na to nagiging lifestyle mo, sa ayaw at sa hindi, magkakaroon ito ng resulta sa inyong buhay. Ito yung overflow. Amen? Kaya pansinin mo sa Psalm 23 verse 5, ano ang sabi ng psalmist? My cup overflows. So, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Pero pansinin yung mabuti. Ang Psalm 23 na my cup overflows ay nangyayari sa verse 5. Pero tandaan mo, ang overflow ay resulta doon sa verse 1. Ano yung verse 1? Basahin natin sa Psalm 23 verse 1. Sabi ng psalmist, kaya ako ay mayroong overflow kasi sa verse 1, the Lord is my shepherd. Hallelujah. Amen. Dito nagsisimula. Hindi nagsisimula doon sa cup na nag-overflow. Hindi nagsisimula sa blessings. Hindi nagsisimula sa pag-apaw. Nagsisimula sa relasyon mo sa shepherd. Hallelujah. Nagpapaturo ka. Kasi sino ang object ng iyong humility? Sino ang object ng iyong submission? Sino ang object na kung saan nagpapahubog ka ng iyong karakter? Amen. Sino ang inoobin mo? Ha? Shepherd. Sabi mo, shepherd. Kaya nga sabi niya, the Lord is my shepherd. Siyempre, ang relasyon ng shepherd at ang sheep, mayroon niya. Kaya ang tupa, ang tupa ay tupa, walang tupa, kasi may shepherd. May tagabantay. Ang tanong, dapat yung shepherd na tagabantay, magbabantay. Hindi yung iiwas ka sa tagabantay. Kakalabanin mo yung nagbabantay. Kaya nga sabi dito, the Lord is my shepherd. May relasyon eh. Amen. Hindi nag-overflow ang cup dahil napupuno sa sarili niya. Mayroong dahilan doon sa verse 1. Iba kasi, humble lang sa tao. Pero ang tanong, humble ka ba kay Lord? Grabe mo ka submissive sa tao. Pero ang tanong, nagsasubmit ka ba talaga sa kalooban ni Lord? Minsan matindi kayo magsunod sa tao, pero kay Lord, hindi na. Ang tamang pagsunod na may pag-apaw kay Lord. Sabi mo siyang katabi, si Lord talaga ang source ng lahat sa buhay natin. Amen! Hallelujah! Glory to God! Now, tingnan po natin, ha? Tingnan po natin ulit ang Psalm 23. Ano sabi niya? The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Nakita mo? He leads. Ikaw ba nagpapalid kay Lord? Kung si Lord ay shepherd mo, huwag mo lang tingnan na hindi ka pagkukulangin. Tingnan mo rin yung verse 2 na siya rin ay nag-lead. And verse 3, sabi niya, He refreshes my soul. Ano sabi niya? He guides me. Hindi ka lang nagpapalid sa Kanya, kundi ikaw din ay nagpapag-guide sa Kanya. Amen. And tingnan mo sa verse 4, even though I walk to the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff. Ano yung rod na yan? Yan yung mga pamalo. Ano yung staff na yan? Yan yung nabibigay sa iyo ng direksyon. Pero yung rod at direksyon, ay hindi yan yung para saktan ka, kundi comfort ka. Hallelujah. Amen? And then sabi niya sa verse 5, you prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Hayaan mong i-anoint ka ni Lord yung ulo mo. Pahawakan mo kay Lord, hindi yung ulo mo. Matigas ang ulo. Hindi mo pahawakan. Pahawakan mo para ma-anoint. At sabi niya, your cup overflows. And verse 6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung cup overflows sa verse 6, sa verse 5, at yung verse 6, nasusundan ka ng goodness, ng mercy, ng love, ay resulta yan doon sa shepherd sa verse 1. Amen. Natingnan mo sa verse 1, may shepherd ka. Sa verse 2 and 4, process, may leading, may valley, may correction.
may leading, may guidance. Kaya ang resulta sa verse 5, overflow. Amen! So, hindi ka lang dapat basta tatalon na sa verse 5 na hindi ka dumaan sa verse 1 and 4. Nakuha niyo po ang relasyon, kapatid? Amen? Oh, glory to God. Maraming tao gusto ang overflow. Pero ayaw nila na si Lord ang kanilang shepherd. Gusto nila ang pagpapala, pero yung nagpala ayaw nila. Kapatid, may relasyon yun. Hindi pwedeng half. Amen? Huwag ka lang mangarap na yumaman. Yumaman ka na may Diyos sa buhay mo. Yumaman ka na may papakumbaba. Amen? Pangit ang buhay na umangat lang na walang Panginoon. Mayabang. At the end of the day, kukontrahin ka rin ni Lord, babagsak at babagsak ka. Pero sino dito gusto mo tuloy-tuloy ang pag-angat mo? Nag-uumapaw. Alang ibig sabihin nun, naging blessings ka sa iba. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. So sabihin mo, the Lord is my shepherd. Amen. Hallelujah. So dito po tayo magtapos mga kapatid. I-embrace mo ang humility. I-embrace mo ang submission sa buhay mo. At hayaan mong magpa-ubog ka, Pedro. Yung karakter mo. Habang umaangat ka, habang pinagpapala ka, doon naman mas lalo kang nagpapakumbaba. Amen? Doon naman mas lalo kang nagsiserve. Huwag kang matakot mag-serve. Kasi yan ang gesture na kung saan inaalaw mo si Lord na, Lord, ano man ang naabot ko sa buhay, wala naman to kung wala ka sa buhay ko, Lord. Hindi yung kung ano na yung naabot mo, umiiwas ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Kapag time ng worship, wala ka. Kailangan meron tamang posture, lagi ang puso natin. Amen? Anong goal mo? Kailangan ang pagpapala ay hindi lang tatalab sa'yo, kundi ang pagpapala mo ay may epekto din sa iba. Yung buhay mo may epekto sa iba. Yung iba kasi, panay pangarap lang sa sarili. Pero ang design ni Lord, mag-overflow ka. Amen. Sino ito gusto mong overflow? Amen? Sabihin mo kay Lord, Lord, dahil ikaw ang shepherd ko, sabi ng Panginoon, sige anak, sundan mo ang aking leading sa buhay mo. Maging sensitive ka. Maging mabait ka sa kapwa mo believers. Kung nagkamali ka man, huwag mong sabihin na ate ka, hindi ka na marunong magpakumbaba. Magpakumbaba. Ako na inyong pastor. Kapag naramdaman ko na medyo sobra na aking pananalita at minsan kapos yung aking behavior, alam mo, kahit sino ka pa, sa grasya ni Lord, kailangan ko ng magpakumbaba. Dahil nakita po, lahat ng nagpapakumbaba, itinapaas ng Diyos. Amen. At ulitin po, nagsisimula ang pag-apaw, hindi dahil itaas mo ang sarili mo. Nagsisimula ang pag-apaw doon sa mababang lugar. Na willing kang mag-submit sa kalooban ng Ama, willing kang mag-humble sa kalooban ng Ama, willing kang magpahubog ng iyong karakter sa loob ng tahanan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. At ang iyong obedience ay tuloy-tuloy lifestyle. And I guarantee yung mga kapatid, sa mga youth na kung ano ang saya na na-experience nyo sa youth camp, alam niyo ba may good news po? Once na dinahanan mo ang revelation sa araw na to, ang good news, tutuloy-tuloy yan sa buhay. Mag-uumapaw ka labi. Hallelujah, amen. Gusto ni Lord na mag-umapaw. Sa lahat ng may kulang, sa lahat ng kung saan parang struggle ka sa buhay, sa lahat na parang nahihirapan ka, kapatid, tinuturuan ka lang ni Lord. Baka
sa apat ay meron kang naayusin. Amen. Dahil wala pa akong nakitang tao na masaya na laging kinokontra ang kalooban ni Lord. Wala pa akong kilala na masaya na fulfilled ang kanyang buhay, nagiging blessing sa iba. Nahiwalay ang kanyang buhay sa church. Nagigets po ba natin mga kapatid? Ang tunay na buhay o buhay na nag-umapaw, buhay na nakakaranas ng overflow ay buhay na hindi lumalampas sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Salamat, Panginoon o Diyos. Dahil sa kabila, nagsunod-sunod namin tagumpay dahil sa inyo, tinuturoan mo naman kami kung ano ang daan tungo sa matagumpay, mapagpala at nag-uumapaw na buhay. Lord, I believe na ang word na aming na-receive ngayon, ito ang pinakasusi sa lahat. Ito ang tamang maintenance ng buhay na laging blessed. Buhay na kung saan, Lord, hallelujah, hindi mauubusan dahil laging mag-uumapaw. I declare sa mga kamay na to, I declare sa mga tao na narito, Panginoon na Diyos. Maintindihan po nila, Lord, ma-embrace, mapagmulayin, Lord, bulay-bulayin, Panginoon o God, ikilang mga narinig. In the mighty name of Jesus, Lord, na hindi po kami susubra at magmayabang, Panginoon, sa mga kaloob na ibinigay niyo sa amin. Laging may pagbalik sa inyo, laging may pagsamba sa inyo, laging mayroong pagtapumbaba sa inyo, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon, dahil ang inyong salita, Panginoon, sa buhay namin ay buhay, kayang magbago, Panginoon. Hallelujah. Mabisa ang inyong salita. At naniwala ako, Panginoon, na inyong mga anak sa simbahang ito, Panginoon, mag-uumapaw ang kagalakan, mag-uumapaw ang pagpapala sa kanilang mga buhay. I declare in the mighty name of Jesus, Lord God. Hallelujah. Sinasaway ko, Panginoon God. Hallelujah. Anumang kalooban, anumang gawa ng kaaway o laman, Panginoon Diyos. Hallelujah. Na hindi nagpapasakop sa inyong kalooban, Panginoon Diyos. Dalangin ko lahat ng narito, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ay katulad ng iyong anak na si Jesucristo. Na hindi ang kalooban ang kanyang nasunod, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Willing niyang ibinigay ang kanyang kalooban upang kami maligtas, Panginoon Diyos. Dinaanan niya ang matinding pagsubok. Lord, I declare sa inyong mga anak na kahit daraan ng mga iba't ibang klaseng pagsubok o mga challenges, lagi pero ang dependence ay hindi doon sa re-out ng pagsubok, kundi Lord sa inyo, Panginoon, nalulutas ng aming pagsubok, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang inyong mga anak, I declare sa lahat ng may mga hinihintay sa kanilang mga buhay, magpatuloy na, Panginoon o Diyos, sa inyong kalooban, Panginoon. Dalangin ko, Lord, I declare for increase sa kanilang life. In the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Bigyan pa natin ng kinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, excited na ako sa tuloy-tuloy at pag-apaw na buhay. Amen. Hallelujah. Glory to God. Magkikita-kita po tayo sa susunod na linggo. God bless you, mga kapatid. Kay Kristo, ang buhay natin ay pasaya ng pasaya, pabanal ng pabanal, pabait ng pabait, pabless ng pabless. Amen? Paangat ang paangat. At nakakaranas ng pag-apa. Hallelujah! See you next week. Shalom.